Ay, nagbigay sa akin. Duwag yan, Doc. Sige, amunin mo. Bigay pa ako ng dagdag premyo sa mananalo. Sponsor ng Petromax. 1 million pa, Doc. Kumasa lang. Pucha, ano ba yung Petromax? Di ko alam kung yung Petromax, no? Pero 1 million daw worth ng, Petromax 1 million pa daw. Kumasa lang. Sponsor ng Petromax pala, 1 million pala ang bibigay. Kumasa lang daw si, makabahong pajit, no? Eh, ayaw nga eh. Ang daming ang rason eh. Eh, sa August, sa September. Sa September na lang. Takot na takot eh. Utal na utal eh. Alam mo yung when shit hits the fan, when things become real, he needs to get out of the fucking kitchen when it's getting hot. Wala siyang bitaw. Yun ang hindi nare-realize ng mga makagagong followers niya, ng mga pajit din, mga badingdong motherfuckers. Walang bitaw yung idol ninyo. 48 years old, mas mababa ang weight class sa kanya. Sabi ko sa Monday na, sa 9th, game. Sisipot ako, magkiklinik lang ako sa weekend, sisipot ako sa Monday. Game! Ano sabi? Sa September na. Takot na takot eh. Di ba? Ang alam lang ng kupal na yan, manguyog. Kasi trabaho ng mga pajit, manguyog. Tatawagin yung kanya mga kaombre. Mga kaombre, pasok! Parang mga badingdong universe. Mga bading universe, tinatawag ko kayo ni Makagago. Bading universe, kaombre universe. Pero pag totohanan na, ayun, may nag-offer pa 1 million, oh. Kumasa lang, oh. Sa September. Ano, hanap pa ng backer? Kakusapin pa uli si Manny Pacquiao para bakapan ka? Ano, papatayin ka kay Manny Pacquiao? Patayin ka kay Manny Pacquiao. Baka may chance ka. I mean, the point is not about winning. The point is, gusto natin makita kung may bitaw ka talaga. Sino ba talaga sa atin ang may bitaw? Yung one-on-one, ha? Yung para matigil yung pagkuyog nyo sa akin. Kasi sinacyberbully nyo ako eh. Sinacyberbully mo, ginagamit mo yung kaombre mo, ginagamit mo yung mga troll accounts mo para i-cyberbully ako. Ngayon, hinahamon kita ng 1v1. Sa September na. Sa September. Utal-utal ka ngayon. Kulang na lang, bigyan ka ng tubig eh. Ma-choke-choke ka eh. Eh no, may nag-offer pa 1 million no. Tantado. Pajit na makabaho. Daw magulpi siya, kailangan may backup plan siya, kailangan magdemanda siya after. Di ba? Ano hindi makakapalagto ng walang kaombre. Sinasabi ko sa'yo, hindi makakapalagto ng walang kaombre. Kailangan paslupang makagago na alam ang gago sa online. When shit hits the fan, when things become real, takbo ka. All of a sudden, sa September na. Para mo na sinabi, hindi ka pwede sa boxing, allergic kasi ako sa suntok. Ay, daming palusot ng pautal-utal eh. Simple boxing. 48 years old. Mas mabigat ka sa akin. Mas bata ka sa akin. Takot ka pa rin. Badingdong. Ito yung sasabi ko sa inyo eh. Itong makagago na to, pati yung mga followers niya, badingdong. Kaya nga ayaw ng hip-hop world dito sa taong to eh. Kasi alam nila, ang alam lang ito, manggago. Walang sense kausap. Magpapalabas ko na ng evidence, pero yung evidence niya hindi man facts. Hindi katotohanan. Lahat yun, behind that may paninira. Ilalabas niya, may mugshot to, pero behind that mugshot, wala na pala yung kaso. Sasabihin niya, mugshot ka pala, criminal ka pala, fugitive of the law ka. Kinukuha yung material ng mga ibang tao mapanira para lang mapanira din siya. Kung one-on-one, hindi niya kaya. Ang alam lang niya, manguyog. Mga followers ko, activate! Kuyugin si Doc Ron, tawagin na siya kung ano, Dr. Quack, and all that shit. Siraan natin siya online, i-cyberbully natin siya. Pag hinamon ng suntukan ako, kayo muna mga kaombre, dito ako sa likod nyo, nasa likod nyo lang ako, akong bahala sa inyo. Great. Yan ang pagkatao niya. Alright, so hindi nga pumalag si Makagayboy, no? Si Makagayboy ay hindi pumalag. So napag-aalataan na walang bitaw, ano? Alam nyo, maring iba yung tatanong, sabi, Doc, bakit siya inahamon ng Battle of the YouTubers? Bardagulan ng labanan. Bardagulan ng labanan. Hindi kuyugan. Kung one-on-one lang, pwede sana. Pwede sana eh. Kung one-on-one lang ang banatan, pwede sana. Tapos yung mga nilalabas siya pa Poroslandia, tapos ginagatungan siya ng ginagatungan ng mga kaombre niya. So may isa inahamon ko siya ng Battle of the YouTubers kasi gusto ko one-on-one ang labanan. Doc, bakit bakit Battle of the YouTubers? Bakit hindi Bakit hindi na kayo magdebatehan one-on-one? Di ba yun ang niya? Pakananin yung Battle of the YouTubers? Pinapatulong ko naman siya sa pakana niya, di ba? Gusto natin pakita dito sino ba talagang may bitaw eh. Di ba? Kasi kinukuyog nyo ko. Sinasabi nyo, nag-off ka ng comment, bakla ka, duwag ka.
Boxing tayo para malaman natin kung sinong badingdong motherfucker. Eh, doon malabas ngayon kung sinong badingdong. Sa April, May, June, July, August. Sige, sa September na. Sa September. Nautal-utal si Mokong no? Yun ang kailangan kong pakita sa inyo Badingdong yung pinapalo nyo. Isa siyang badingdong poser. Alam lang niya manggago kasi nga, kaya magaling siya manggago kasi nga badingdong siya. Style ng badingdong yan, hahalongkatin niya yung problema mo, gagawin ka ng mali siya kahit wala ka namang problema, papasamain ka, tapos gagatuan ng gagatuan kasi nga, syempre marami siyang kaombreng badingdong din. So, sila nagchichismisan. Kaya pag ginamon mo, when shit hits the fan, when shit becomes real, wala palang bitaw si Kupal. Yun ang rason kung ba't ko siya inamon ng Battle of the YouTubers. Para pakita sa inyo na walang bitaw yung iniidolo ninyo. Hindi nyo pa rin gets kasi nga bobo kayo. Kasi nga bulag na bulag kayo sa maka-gay boy. Wala kang magagawa. Yan talaga ang katotohanan. Hanggang dyan lang limit ang utak nyo. Saka emphasize ko lang ngayong July na to, magpo-49 na ako 48 ako ngayon, ngayong July magpo-49 ako. Si Norma Mahusin, matanda pa yata akong 2 taon dun parang 40 yan lang yun 46 lang yun Pero pinuntahan siya sa lugar niya, kasi kinakaya-kaya siya ng maka-gay boy. Pero ngayon ako nag-ahamon, wala man akong ensayo, hindi man ako professional fighter, ayaw niya. Mas mababa weight class ko, mas matanda ako kay Norma Mahusin, ayaw niya. Kasi alam niya parang puta may bitaw to. Google Pay na ako nito, taga-tondo to. Sinasabi niya, taga-galangin tondo siya, Google Pay na ako to. Alam niya Kahit doon sa niya, sa mga message, sa convo niya, sa mga followers niya, tangina, nasutok na akong taga-tondo, masakit hindi ko kaya yan. Alam niya wala siyang bitaw Yung mga taga-tondo niya, alam ninyo kung paano tayo lumaban. Alam ninyo kung paano tayo bumawi. Di ba? So, hindi uubra sa akin to. Kahit matanda na ako, kahit mas mababa ang weight class ko sa kanya, papalagang ko yan. Pero siya, ano nangyari? Gay boy. Maka-gay boy. Hanggang doon lang talaga. Tapos sabi niya, Doc, gawin mo naman ng medical video yung mga kalaban mo online. Sabi ko, anong klase medical video? Like, tingin mo, anong klase sakit meron si Makagago o si Maka-gay boy? Since I'm a physical therapist, I could only assume, I could only speculate na since ganyan yung weight niya, malamang may back pain yan. It could be upper back pain, it could be lower back pain, possible yan. Kasi siya may obesity siya. Hindi ko alam kung morbidly obese siya, hindi ko pa naman nasusukat, hindi ko pa siya nakita sa personal. So, possibly may upper back, lower back pain yan. Malamang may sciatica yan, may mga disc bulges yan. Tuhod, malamang may problema sa tuhod yan. Malamang hirap umakyat baba ng hagdanan yan. Hindi hirap siya tumayo na matagal, hirap siya maupo na matagal. I'm surprised, nakatagal siya sa video niya, mga 1 hour din video niya minsan, So, yun yung possible na sakit na nakikita ko sa maliban sa diabetes, obviously. Pero syempre, hindi man ako diabetologist, so I'd rather not go on with that, I don't wanna touch that. So, doon tayo sa focusahin kung saan tayo magaling, Ngayon, kung side sleeper yan, dahil sa katabaan niya, malamang may shoulder impingement yan, if not frozen shoulder, Malamang hirap iangat yung shoulder niya. So, those are the things that I could speculate na meron siya na sakit dahil sa katawan niya, based sa physique niya. Obviously, hindi ko pa siya nakikita ng personal, pero based dun sa galaw niya, based dun sa actually, hindi nga siya masyadong gumagalaw Based dun sa itsura niya, yun na nakikita ko yung possible sakit niya.